taas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder, at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Adapt and adjust our maybe our diet. But yun nga, diet kasi is very traditional, di ba? Baka raw pwedeng piliin kumain ng alternatibo sa kanin tulad ng kamote at mais. I'm not saying I'm pushing it now, ano? We made experiments on rice corn mix, 70% rice, 30% white corn. PBBM binalaan ang sindikato ng Rice Cartel. Alam nyo mga kababayan, At itong pagtaas na ito ng presyo ng bigas, tayo po ay kasama dito, mga kaibigan. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, sigurado meron ho kayong kamag-anak dito sa Pilipinas. At itong mga kababayan natin na ito sa Pilipinas, ito yung nahihirapan. Itong ating mga kababayan na ito nahihirapan na sa taas ng bigas, mga kaibigan, per kilo. Alam niyo, sa totoo lang, ang bigas ngayon ay umaabot ng 56 pesos, mga kababayan. Pero para sa atin, hindi tayo naniniwala at hindi tayo sang-ayon na dapat ganito kataas ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ang sabi nga ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa taong 2023, sa loob ng 6 na buwan na ito ay mas lalo daw lumago. Naging kaaya-aya ang paglago ng ani ng ating mga magsasaka. Yung supply daw ng bigas ay lalong umangat, subalit mga kaibigan, bakit kailangang mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa? Sa Cambodia, sa Thailand, lalo na sa India, mga kababayan, na sinasabing pinakamalaking supplier ng bigas sa buong mundo. Pero mukhang pinagluloko tayo nitong mga tauhan, ng gobyerno, mga opisyal ng gobyerno, lalo na dyan sa siguro yung nagre-report kay President BBM, medyo pinapaikot siya, mga kaibigan, dahil alam naman natin na mataas pala ang ani natin, yung magsasaka ay naging maganda daw ang ani natin ngayon. Lumaki ang volume ng supply ng bigas natin. Pero bakit kailangan mag-angkat pa sa ibang bansa kung talagang sapat ang supply ng ani ng ating magsasaka? Ay, ibig sabihin nito, pinagluloko tayo nitong mga opisyal na ito. Pinagluloko si President BBM, mga kaibigan. Tayo ho'y nakakapag-angkat na ng bigas na halos 2 million metric tons, mga kababayan. So bakit mataas pala yung report niyo sa ating Pangulo na mataas ang ating ani, subalit angkat tayo ng angkat na bigas. Dapat dito talagang asiguhin ng ating Pangulo yung mga opisyal na yan ng gobyerno, ng DA, Department of Agriculture, at ng yung Department of Trade and Industry, mga kababayan. Dahil maging itong si Secretary Pascual ng Department of Trade and Industry, pinapayuhan niya yung mga kababayan natin na mag-diet at palitan ng kamote at mais ang kakainin ng mga Pilipino. Alam naman natin ng mga Pilipino, kung hindi tayo nagkakamali, ay talagang parang, ano man tawag dito, yung parang natural na sa mga Pilipino na hindi pwedeng kumain pag walang kanin sa kanilang hapagkainan. Kung kaya't, para sa akin, o para din ba sa inyo, hindi katanggap-tanggap ang suggestion na iyan ni DTI Secretary
Pascual na mag-diet ang ating mga babayan at palitan na lamang ng kamote at mais ang kakainin. Ay mabigat din po 'yan mga kababayan, 'di po ba? Ay sa totoo lamang, alam natin napakamahal na rin ng, presyo ng, per kilo ng kamote mga kababayan. At, yung mais gano'n din, mahal din 'yan. Pero bakit kailangang, sabihin pa 'yan ng DTI Secretary na si Pascual na alam naman natin na palagay ko, masyadong, ika nga may edad na itong DTI Secretary na ito na dapat sana ay, mukhang ito pa yung, hindi makakatulong sa ating, Pangulong, BBM 'pag ganitong klaseng, mindset 'no ng kanyang, sekretary na pinagda-diet pa ang mga Pinoy at, palitan ng mais at kamote ang kakainin, 'di po ba? Well, alam mo lalo na pagka mainit ang kanin ano, talagang pagka may sarsa at mainit ang kanin masarap 'yang kumain. Ngayon kung papalitan mo lang ng kamote 'yan at hindi ka sanay, bagay hindi agad kasi ma-adapt ng, tiyan na natin kung, kakain agad ng kamote magsu-sweet ka 'no from, from, rice or kanin tapos bigla kang kakain ng kamote or mais, mahirap 'no, mahirap na ika nga ay, mag-sweet agad 'no, switching na makakain. Kaya ano ba sa tingin niyo makakatulong ba itong, DTI secretary na ito kay, President BBM na bakit kailangan na pagdayetin niya ang mga Pilipino at palitan ng mais at kamote ang kakainin? Lalo na yung kamote talagang, very acidic 'yan 'no, ma-acid po 'yan. 'Pag kinain mo talagang masarap 'yan 'no, isa, isa't kalahati. Pero 'pag sumobra ka diyan ay masyadong ma-acid na 'yan sa tiyan. Alam mo ang dapat ginawa ng DTI secretary, binalaan yung mga hoarder. Yung mga hoarder ng bigas, mga rice cartel, binalaan niya na dahil meron na tayong batas na umiiral 'no. May batas tayo na umiiral na yung, rice hoarding or, yung prime commodities ano, bawal mo yang i-hoard, bawal mo yan itago. Meron ho tayong batas yan, dapat gano'n na sinabi ng ating DTI secretary na meron tayong batas para diyan at kayo ay mananagot na mga hoarder, mga rice cartel, sugar at, sibuyas kung ano-ano pa. Mananagot kayo, hindi yung pagdadayitin mo yung mga Pilipino, talagang magagalit ang mga Pilipino. Alam mo nung araw yung mga Thailander na yan, yung mga Vietnamese na yan ano, dito nag-aaral ng, agriculture sa atin dahil tayo ay, agricultural land, 'no? Pero ngayon tinalo na tayo ng, Vietnam, ng Thailand. Ang India, grabe pala napakalaki palang ano niyan, supplier ng bigas. Mahal nga ang kamote ano, ang kilo ng kamote ay 60. Yung mais magkano bang kilo niyan? 'Pag bumili ka ng isang piraso niyan na nilaga, magkano nilagang mais ngayon? 15. Ah, 25. May 25 ano? Yung dalawa wala pa isang kilo 'yan. Mahal pa palang kamote kaysa sa bigas. Mahal nga rin ang kamote kaysa sa bigas, eh. Kaya mahirap din na sweet ka agad dun sa ano, sa kamote na 'yan. Ayun ang sinasabi natin dapat kay secretary ano ba first name ni DTI Secretary Pascual, Amado ba 'yan? Federico? Dapat dito sa DTI secretary na ito ay dapat siya nga mag-diet bagamat, may edad na rin si sir. Dapat 'wag gano'n, mali yung kanyang mindsetting, eh. Alfredo, si DTI Secretary Alfredo Pascual ano, alam ko mga dating, government, official na rin 'to nung araw. Kaya lang ang sabi nga natin hindi maganda yung kanyang, suggestion. So ito na, panoorin na natin yung balita kasamang Kia na alam niyo sa totoo lang, tama yung, yung, sinasabi ng ating Pangulong BBM na meron ng paglalagyan 'no. Matatapos na ang, paghaharing uri ng mga rice cartel, ng mga smuggler na 'yan.
rice cartel ng asukal, ng bigas. Kasi ang sabi ng ating Pangulong BBM hindi na tama eh. Sila-sila na yung nagdidikta ng presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na yung bigas, asukal. Marami po tayong kilala dyan, yung isang nagngangalang Jojo, no? Yung nagngangalang Jojo na yan ay tawag dito, yung nagngangalang Jojo na yan ay rice cartel. Ha? Rice cartel, si Jojo S. Noong panahon ni Duterte, yan ay ni-raid na yung kanyang mga bodega sa Bulacan, bodega ng bigas, bodega sa Santa Rosa, Laguna at iba pa. Big time rice cartel daw ito. No? Rice smuggler, itong Jojo S na ito. Kaya dapat ito, paimbestigahan ni Pangulong BBM yung Jojo S na yan. Na yan ay nung nakarang administrasyon, napakalakas niyan. Nagpapahiram pa yan ng mga helicopter. Makuha lamang niya yung mga kontrata. At ang balita natin noon, ultimo yung kontrata dyan sa DA noon ay kanya ring nakuha. So ito na mga kaibigan, talagang dapat bigyan ng sanksyon itong mga rice cartel, mga rice hoarder na yan, ay talagang dapat panagutin at ikulong yung mga tao na yan. Yung binanggit natin, marami yan sila eh. Jojo S, sino pa ba? Si David Bangayan, si David Tan, sino pa? Marami yan. Diyan sa Bureau of Custom, kay BOC Commissioner, anong pangalan nitong commissioner na ito? Ng Bureau of Custom? Alam mo, nung araw pa yan, napakatindi ng korupsyon dyan sa Bureau of Custom, saan ba dumadaan yung mga bigas na yan, papasok ng ating bansa, di ba? Sa mga pantalan dumadaan yan. Kaya dapat ang Bureau of Custom ay talagang dapat linisin ng ating gobyerno. Linisin at maglagay talaga ng tamang opisyal ng Bureau of Custom na hindi corrupt. Yung mga opisyal mismo dyan sa Bureau of Custom ay sila-sila rin yung mga protector at padrino ng mga smuggler na yan, ng asukal, bigas, mga sibuyas na yan, mga kaibigan. Si Commissioner Bienvenido Rubio. Ayan. Alam ko, yan na yun eh. Ladies yan. Ayan Commissioner Rubio, sir, yung mga rice cartel na yan, yung rice smuggler, katulad ni David Bangayan, ni David Tan, ni Jojo S. Di ba? Mama Maris Angel Polino ng Hong Kong. Shout out. Dapat yan talagang kinakasuhan at huwag papurmahin. Ilang pangulo na ang nagdaan. Lagi na lang napaka-powerful ng mga tao na yan. Si Jerry Tebes, isa rin pong big time yan. No? Ang balita natin ay mayor na ngayon. Mayor. Parang mayor na yata ngayon sa Oriental, dyan sa Nauhan, Nauhan, Oriental Mindoro. Eto na, panoorin na natin ang balita ni President BBM na kanyang binala ng mga rice cartel at si Secretary Pascual na pinagdadayat ang ating mga kababayan. Panoorin natin. Ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder, at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sandyang Mamaya, Mr. President. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Tama. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Pandaraya. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Yan. Kumpiyansa ang pamahalaan na mananatiling sapat ang supply ng... Pinalakpakan ng ating Pangulo bilang na ang araw ng mga smuggler at mga hoarder na yan. Sir President, paimbisigan mo nga yung si Jojo S., si David Bangayan, mga rice cartel yan. Si David Tan,
si Jerry Tebes at marami pang iba. Nako. Kaya nga sabi ko, dapat kasuhan ang mga taong ito. Hindi puro na lang tuwing sino maging pangulo, powerful sila. Paano titino ang pagtaas ng ating ekonomiya kung itong mga taong ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang ating mga kababayan. Nahihirapan sa pagbili ng mataas na bilihin, asukal, bigas, lalo ng bigas ngayon, sibuyas, napakataas na yan. Kaya dapat may makulong talaga, Mr. President. Okay, pagpatuloy naman natin ang balitang ito. Bigas sa bansa kasunod na rin ng naitalang pagtaas ng produksyon ng palay sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2023. May ulat si Naomi Tiburcio. Yan, Nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hahabulin ang mga sangkot sa hoarding ng bigas at mga nagmamanipula ng presyo nito bago ang harvest season. Giit ng presidente, sapat ang supply ng bigas sa bansa pero nagkakatalo sa magkakaibang presyo sa merkado. Ayon sa DA, kung naibebenta sa 38 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng pinakamurang klase ng bigas, may iba namang naniningil ng hanggang 50 pesos per kilo. Dahil dito, inatasan na ng PCO ang DA at DTI na mahigpit na bantayan ang presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa pribadong sektor upang masiguro ang pagkakaroon ng abot-kayang supply ng bigas sa mga pamilihan at kadiwa store. Kasunod naman ang sectoral meeting kahapon ng Pangulong Marcos Jr. kasama ang NFA, DA, DTI at PITC. Kinilala ng punong ehekutibo ang kahanga-hangang paglago ng produksyon ng palay sa unang 6 na buwan ng 2023. Sa report ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, mula 8.7 million metric tons noong 2021 at 2022, tumaas sa 9 million metric tons ang palay output ngayong taon, katumbas ng 3% growth. Mas mataas din ito sa projection ng DA at ng Philippine Rice Information System. Malaking tulong ito upang masigurong sapat ang supply ng bigas hanggang sa katapusan ng 2023 sa kabila ng epekto ng Super Typhoon Egay. Katumbas ng 9 million metric tons ng palay ang 5.9 million metric tons na milled rice. Sa taya ni Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development Leocadio Sebastian, kung wala nang darating na mapaminsanang bagyo, aabot pa ng 20 million metric tons ang supply ng bigas sa bansa sa kabuuan ng 2023. Ayon sa PCO, ang pagtaas ng produksyon ay sagot sa espekulasyon ukol sa kakulangan ng supply ng bigas. Para dagdagan pa ang supply, inaasahang darating ngayong buwan ang nasa 300,000 metric tons na imported na bigas. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Okay mga kababayan, yung report nakakatuwa. Dahil sinasabi ni DA Undersecretary Panganiban, nandiyan sinasabi nga niya na at ni Undersecretary Leocadio, isa pang apelyido nun, Leocadio Villanueva, ay tumaas nga ang supply ng bigas sa ating bansa. Mula ang inaasahan ay mas lalong tataas, 8.7 million metric tons yung supply ng bigas. So malago. Ngayon, inaasahan pa, mas tumaas pa. Umabot pa ng 9.9 o 9.7 million metric tons, mga kababayan. So ngayon, tumaas ang, nagkaroon ng yung growth, anong tawag doon, general growth. Tumaas ang supply ng produksyon ng bigas sa ating bansa. Yun ang report ng Department of Agriculture at maging si Yusika Leocadio Santiago, Ano apelyido niyan? Villanueva yata o Santiago, binanggit kanina. So ngayon, ang tanong natin, bakit kailangan mag-import? Ay napakarami pa lang ng bigas na hindi pa man dumating si Egay, ay yung mga bigas na yan andyan na kasi 6 na buwan sa taong 2023 ay ganun lumaki
ang ani ng bigas sa ating bansa. Pero bakit kailangan pang patuloy pa rin na mag-angkat? Meron na naman daw 350,000 metric tons na darating na mga imported na bigas. Ay pag imported yan, sigurado yan, hindi magandang lasa niyan. Dahil alam naman natin pag imported, hindi maganda ang lasa niyan katulad ng inipay nung araw. Walang gana. Sebastian Kian, no? Si Leocadio Sebastian ng DA. So dito mukhang pinagluloko din ng mga opisyal na ito ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung kaya't hindi sila nagre-report ng tama. So yan, ipagpatuloy natin kasamang Kian yung report na yan. At yan ang sagot ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa harap ng posibleng shortage sa bigas. Ano naman kaya masasabi ng ating mga kapatid sa mukhahing yan? Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Nasa higit 50 pesos na ang presyuhan ng bigas sa palengke. Masakit yan sa bulsa ng maraming Pinoy na hindi kumpleto ang hapag kung walang kanin. Kaya mungkahin ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Adapt and adjust our maybe our diet. But yun nga, diet kasi is very traditional, di ba? You are used to eating rice during breakfast. Ang hirap mag-shift. baka raw pwedeng piliin kumain ng alternatibo sa kanin tulad ng kamote at mais. I'm not saying I'm pushing it now, ano? We made experiments on rice corn mix, 70% rice, 30% white corn. We tested the nutritional value, the taste, the acceptability, and it was a pass. Hindi naman pabor dito ang ilan nating kababayan na nakausap ng News 5 tulad ng single dad na si Saldi na sanay raw sa purong kanin ng almusal, tanghalian, hapunan at merienda. Ang 5 kilong bigas nga raw 3 araw lang sa kanila ng 4 niyang anak. So, di baling walang ulam basta may kanin. Paggising sa umaga, hanapin kanin. Kanin. Di baling walang ulam basta may kanin. Toyo lang. Si Aling Arsenia na may karinderya, pumalag din. Kung sino yung nagsasabi ng ganun, mauna sila. Para maranasan nila. Kasi sa kanila parang napakadali ganun mag-diet gawa nila ng paraan na bumaba ang bigas. Dahil yun naman pangako nila noon na pag nanalo si Marcos, di ba, magiging 25 ang kilo ng bigas. Ang grupong Bantay Bigas, tinawag na anti-poor ang pahayag ni Secretary Pascual. Sana raw mas tutukan na lang ng pamahalaan kung paano mapapababa ang presyo ng mga bilihin. Hindi po makatarungan yung binanggit nyo na pinagdadayet nyo, yung malawak na bilang ng mamamayang Pilipino sa gitna nung kahirapan. Wala na po silang idadayet. Actually, gutom pa nga sila, Gutom pa sila. At dapat gawin nyo yung kanyang responsibilidad bilang DTI Secretary, i-monitor nyo yung talagang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Estavillo, kung tutuusin, mas mahal pa ang kamote na nasa 60 to 70 pesos kada kilo. Pati ang mais na nasa 90 to 100 pesos ang 1 kilo. Panawagan pa ng Bantay Bigas, seryosohin ang mga isyong kinaharap ng mga magsasaka, imbes na magbigay ng mga pahayag na hindi nila masisikmura. Sa kabila ng sila ay nagtatanim ng palay, ay nakakaranas talaga sila ng kagutuman dahil dito sa tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon habang binabarat yung presyo ng kanilang produkto. Tapos nasasalanta pa ng bagyo. Kaya nga yung kagyat na panawagan ng mga magsasaka na mag-subsidize na yung gobyerno sa kanilang pangangailangan sa pagtatanim. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo. Okay, mga kababayan, nakita naman natin, ang pinupunto natin dito ay mukhang hindi pinag-aralan ni Secretary Pascual, Ang yung kanyang sinasabi na dapat magkaroon ng pagdadayet ang ating mga kababayan, kung po pwede, 70% ng kanin, 30% ng white corn, Pero kung titingnan mo dito at pag-aaralan mo, ay una,
naging tradisyon na ng mga Pilipino na tuwing umaga sa almusal, may kanin. Pag may bahaw, pwedeng saingin. Pwedeng isangag. Kahit na nga hindi isangag, basta sa mga probinsya, meron ka lang diyang ginamos o kaya yung bagoong na isda, katalo na. Kinakain na yan. Kailangan talaga ang bigas, ang kanin sa umaga. Pangalawang rason, mas mahal pa yung mais at kamote sa bigas. Ang kamote ay 60 to 70 pesos per kilo. Yung mais naman, 70 to 90 pesos per kilo. Eh di mas mahal. Kaya nga talagang hindi pinag-aaralan nito ni Secretary Pascual yung kanyang sinasabi. Nakita mo naman ang pahayag ng taong bayan. Hindi sila pabor doon sa panukala mo na yan, Secretary Pascual. Dapat ang sinabi mo bilang DTI Secretary, dahil under mo ang lahat ng mga negosyante, kumukuha yan ng business permit sa Department of Trade and Industry. Merong batas dyan na pwede niyong ipatupad. Wala man kayong police power, pero pwede niyong kasuhan ang mga rice hoarder, mga rice cartel. Pwede niyo silang bigyan ng sanksyon. At huwag niyo kalimutang i-follow ang ating official Facebook page, ang Latigo News TV at Latigo News TV sa YouTube.